Balak ng babaeng ito na patayin ang manloloko niyang asawa. Dati ay masaya ang buhay nilang dalawa kasama ang kanilang anak, ngunit dahil sa sobrang kaba ng babae, siya ay tinatrito ng masama parehong asawa at anak. Bukod dito, nais ng kanyang asawa na makipaghiwalay upang magsimula ng bagong buhay. Kaya naman nagpa siya ang babae na mamatay kasama ang manloloko niyang asawa. Pag-uwi ng asawa, unti-unti itong pumasok sa bitag na inilagay ni Jaehee. Nang dumating ang pagkakataon, natanggap ng manlolokong asawa ang parusa na ibinigay sa kanya ni Jaehee. Ngunit hindi nagtagal, kinailangan ni Jaehee na bumalik sa realidad. Niloko nga ng asawa niya, pero wala siyang lakas ng loob na patayin siya. Imagination lang pala ni Jaehee ang nangyari. Sa sandaling ito, biglang naakit si Jaehee sa ingay sa ibaba. Nasa balcony siya at nakita ang mga modelong naghahanda para sa isang fashion show. Bulong ni Jaehee na nagkaroon din siya ng magandang kabataan. Sa isip ni Jaehee, lumitaw ang mga brilliant moments mula sa nakaraan. Nakakalungkot na ang mga bagay na dati niyang ipinagmamalaki ay luha na lang. Nabawi ni Jaehee ang kanyang kalmado at naghanda na umalis sa mundong ito. Ngunit dahil sa sobrang kaba niya, naputol niya ang lubad. Sa oras na ito, dumating ang isang matandang lalaki upang ihatid ang mga paninda. Sa sobrang frustrated ni Jaehee ay hindi man lang niya binuksan ang pinto at itinaboy ang matanda. Medyo persigido ang matanda. Ibinaba niya ang lubad at bumaba sa balkonahe sa labas para ihatid ang mga paninda. Walang magawang tinanggap ni Jaehee ang pakete. Wala siyang binili online kamakailan at walang pangalan ng nagpadala ang package. Binuksan ni Jaehee ang pakete at nasa loob ang isang card na nagsasabing may hahanapin siya ngayon. At may isang bote din ng pabango. Curious na sinabuyan ito ni Jaehee ng mahina. Kakaiba, agad siyang nawala ng higit sa 50 kilo. Nahirapan si Jaehee na paniwalaan na ang babae sa salamin ay ang sarili niya. Matagal siyang nag-isip bago maalala ang bagong mukha na ito. Pero medyo pamilyar ang pakiramdam ni Jaehee dahil itong mukha ay si Jaehee noong bata pa siya. Dahil biglang pumayat si Jaehee ay nadulas ang maluwag niyang panty. Natarante si Jaehee at sinimulang suriin ang kanyang baywang, braso, at binti. Nitong mga nakaraang araw, hindi niya makita ang taas ng kanyang mga paa dahil sa sobrang laki ng kanyang tiyan. Ngunit ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang mga ito. Sa sandaling iyon, nag-text sa kanya ang kanyang asawang si Taejo na sinabing uuwi siya sa loob ng 10 minuto upang tapusin ang mga paglilitis sa diborsyo. Hindi na naisip ni Jaehee na patayin si Taejon. Ngayon kailangan niyang malaman ang dahilan ng kanyang pagbabago. Kumuha siya ng ilang damit ng kanyang anak at nag-iwan ng note. Sinabi niya sa kanyang anak na kailangan niyang lumabas para sa isang bagay, kaya manghiram siya ng damit ng kanyang anak na isusuot sa loob ng ilang araw. Pagdating niya sa kalye, hindi na nakagalaw pa si Jaehee. Ang mga damit na hindi niya maisuot noon ay tumatawag na sa kanya. Nang mamili na sana si Jaehee, nagalit siya sa sinabi ng store clerk. Sabi ng clerk, sa figure at panlasa ni Jaehee, bagay sa kanya ang mga damit nila. Tulad ng para sa mga matabang may bahay, hindi sila angkop sa lahat. Sinagot naman agad ni Jaehee na hayop ang mga babae. Paano mo mahuhusgahan ang iba sa kanilang hitsura? Nagpumiglas ang dalawa at aksidenteng napunit ang damit. Walang magawa si Jaehee para magbayad ng matuklasan niyang hinarang ni Taejo ng kanyang card. Nag-text din ito sa kanya na nagbabala sa kanya na umuwi at ayusin ang hiwalayan. Walang choice si Jaehee kundi iwan ang kanyang ID bilang collateral at nagsinungaling na ito ay sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, may dumaan na lalaki. Napansin ni Junyoung si Jaehee. Nagtrabaho si Junyoung sa isang modeling agency at nangangailangan ng mga tao, kaya ipinakilala niya si Jaehee sa kanyang mga kasamahan para makapagtrabaho ito bilang part-time model. Napatingin si Jaehee kay Gina nang may paghanga. Si Gina ay isang napakasikat na modelo. Sa oras na ito, dumating ang isang lalaking nagngangalang Lido. Paglabas na pagpapakita niya ay abala na siya sa pag-aayos ng mga damit ng modelo. Si Lido ay isang nangungunang designer sa Korea at siya rin ang kinatawan ng modeling agency na ito. Si Lido ay napaka-talented ngunit may problemang personalidad at maraming masamang ugali. Sa oras na ito, napansin din ni Lido si Jaehee na nakaupo sa lupa. Biglang sumigaw ng malakas si Lido na sinister ang mata, nakakadiri ang labi, madumi ang ilong. Pagkasabi noon ay agad na tumakbo si Lido, na ikinataranta ng lahat. Humingi ng tawad si Gina kay Jaehee. Binayaran niya si Jaehee ng isang araw na sweldo para mabayaran. Si Jaehee ay madalas na tinanggihan kapag pumupunta sa mga panayam, ngunit siya ay may napaka-komportableng pag-iisip. Pinapirma niya kay Gina ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay hiniling niyang tumayo sa sulok at manood ng rehearsal. Si Jaehee ay palaging may malalim na pagkahumaling sa pagiging isang modelo, ngunit nang nanatili si Jaehee upang manood, nagkaroon ng kaunting gulo. Ang pangunahing modelo para sa palabas ngayong gabi ay nasugatan. Si Jaehee ay may katulad na figure, kaya napilitan siyang palitan siya. Sa kasamaang palad, isang aksidente ang nangyari habang nagme-makeup. Hindi sinasadyang nakita ni Jaehee ang kanyang sarili na mataba sa salamin at natakot at tumakbo palayo. Kinailangan ni Lido na lumabas mismo para hikayatin si Jaehee. Matapat na sinabi ni Jaehee na pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya bilang isang matabang babae. Dinala ni Lido si Jaehee sa salamin at tinanong kung ano ang nakita niya. Tiningnan ni Jaehee ang matabang ilusyon sa harap niya at sinabing isa siyang insecure na tao.
Inutusan ni Lido si Jaehee na pumikit. Siya ang pinakamahusay na makeup artist sa Korea. Ang mga babaeng dumaan sa kanyang mga kamay ay magiging mas maganda at kumpiyansa. Nakita ko lang na mabilis siyang nagtrabaho. Hindi nagtagal, naging mas bata at presko si Jaehee. Nabawi ni Jaehee ang kanyang kumpiyansa salamat kay Lido. Habang nagpe-perform, tahimik niyang sinabi sa kanyang anak na ginawa niya ito. Sumunod, nagpalit ng damit si Jaehee at muling nagtanghal at matatapos na ang misyon ngayon. Ngunit sa kasamaang palad, sa kasukdulan ng buong palabas, nahimatay si Jaehee, dahilan upang maging magulo ang buong auditorium. Laking gulat ni Junhyun at agad na tumakbo para tingnan at nakitang nakatulog si Jaehee. Uminom siya ng mga pampatulog para lisanin ang mundong ito at ngayon ay kakabisa lang ng mga table task. Hinatid ni Gina si Lido sa bahay at nagreklamo na siya ay walang utang na loob. Nawala ng malay ang babaeng modelo at tinulungan si Lido na makapunta sa mainit na paghahanap. Ngunit walang pakialam si Lido sa kanya. Akala ni Lido na sira ang fashion show. Buti na lang hindi niya pinatay si Jaehee para mailabas ang galit niya. Ang pinaka nakakainis na bagay ay na siya ay kamukhang kamukha ng isang taong kinasusuklaman niya. Parang mayabang at ligaw si Lido. Ngunit noong gabing iyon, natakot siya sa sarili niyang bangungot. Nanaginip siya na namatay si Jaehee dahil walang pakialam. Dahil sa pagkabalisa, ipinadala ni Lido ang kanyang katulong upang hanapin si Jaehee. Pero nalaman niyang nawawala siya. Sa oras na ito, pinahinto ng anak ni Jaehee na si Jin Kyung ang sasakyan ng kanyang ama at ang kanyang kasintahan. Hindi niya mahanap ang kanyang ina kahit saan. Akala ni Jin Kyung ay pinalayas ng kanyang ama ang kanyang ina sa bahay dahil sa kanyang kasintahan. Sinubukan ni Taejun ang lahat ng paraan upang akitin ang kanyang anak na babae sa kotse at iniuwi siya. Nagtago si Jaehee sa isang sulok. Nakita niya ang kanyang anak na babae at ang kanyang asawa kasama ang kanyang kasintahan. Galit na galit si Jaehee. Wala siyang mapupuntahan, kaya nahigi siya sa isang bench sa parke. Si Jaehee ay parehong namali at baliw na minumura si Taejun bilang isang bastard. Kinaumagahan ng magising si Jaehee, hindi na siya makatayo. Pagtingin niya ng malapitan ay nakita niyang bumalik na ang mataba niyang katawan. Hinala niya na panaginip lang ang lahat. Ngunit nang maghanap siya ng balita tungkol sa nanghihinang insidente kahapon, nalaman niyang totoo ito. Natarante namang umupo si Jaehee sa bench. Bigla niyang naalala ang mahiwagang pabango kahapon. Sinubukan niyang ilapat ito sa kanyang sarili sa banyo. Lumipas ang oras at nabawi ni Jaehee ang kanyang slim figure. Sa wakas ay natanto niya na salamat sa mahiwagang pabango na ito, nailigtas niya ang kanyang nasirang buhay. Nahanap ni Jaehee si Lido. Naging viral ang video kahapon. Sinubukan ni Jaehee na magtrabaho sa ibang kumpanya ngunit tinanggihan. Kaya maraming beses siyang nakiusap kay Lido na hayaan siyang maging modelo. Gumamit ng konting trick si Lido para mawala ang nakakainis na Jaehee. Sa hindi inaasahang pagkakataon habang nagjo-jogging, nakita niya itong live streaming sa labas. Sinabi ni Jaehee na matapos mawala ng malay ay naging malungkot ang kanyang kinabukasan na walang natitira pang pagsisisi. At si Lido ay hindi gustong kumuha ng anumang responsibilidad. Pagkasabi niyon, naglakad si Jaehee sa ilog na may mukha na gustong umalis sa mundong ito. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Lido at nakita ang isang bata na nahulog sa tubig. Sa wakas, pumayag siyang kunin si Jaehee. Ngunit nag-isip ng plano si Lido. Dinala niya si Jaehee sa villa niya. Si Lido ay madalas na tumutuloy sa mga hotel, kaya ang kanyang mga kinakailangan para sa pabahay ay hindi makatwirang mataas. Dahil sa kanyang makulat na personalidad, madalas na ayaw siyang pagsilbihan ng mga kumpanya ng paglilinis. Hiniling ni Lido kay Jaehee na maglinis ng bahay bago siya umalis. Kung hindi, tatanggalin niya si Jaehee. Pagkaalis ni Lido ay agad na naglinis si Jaehee. Madalas siyang gumawa ng gawaing bahay, kaya hindi ito naging mahirap para sa kanya. Pagkatapos maglinis ni Jaehee, malinis na parang bago ang bahay ni Lido. Nakatulog sa pagod si Jaehee matapos ang trabaho. Nakatulog lang siya saglit nang biglang bumalik sa taba ang katawan niya. Sa oras na ito, kakauwi lang ni Lido. Nang marinig ang ingay, biglang nagising si Jaehee at nakitang nagbago na ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, papalapit na ang mga yapit ni Lido. Hindi na nakapagtago si Jaehee. Puno ng takot ang mukha niya. Nang si Jaehee ay malapit ng matuklasan ni Lido, tumakbo siya sa sala para sagutin ang telepono. Nakatakas si Jaehee. Mabilis niyang inilabas ang pabango para bumalik sa kanyang payat na katawan. Dahil sa tuwing nagbabago ang kanyang katawan, nagdulot ito ng kulog at kidlat. Kaya natakot si Lido sa sala sa kakaibang fenomeno na ito. Matapos mawala ang kakaibang phenomenon, nakita ni Lido na punit-punit ang damit ni Jaehee. Nagsinungaling si Jaehee na nahimatay siya sa pagod. Pagkatapos magpalit ng damit, sinabi ni Jaehee kay Lido na aksidente niyang napunit ang kanyang damit noong naglilinis siya dahil sa sobrang init. Ito ay isang paliwanag na tila may problema. Ngunit naniwala si Lido. Pagkatapos ay dinala ni Lido si Jaehee sa isang magarbong restaurant para sa hapunan. Alam ni Jaehee na allergic si Lido at napakapili sa pagkain. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang sertipiko ng chef para sa maraming uri ng lutuin. Kabalintunaan na ang gayong masipag na tao ay hindi makahanap ng trabaho. Nang marinig ito, biglang hindi komportable si Lido.
Noong gabing iyon, sinabi ni Lido kay Jaehee ang mga bagay na kinatatakutan niya at ang mga pagkaing allergic siya. Nagulat si Jaehee. Kung isusulat ang mga bawal na ito, aabutin ng hindi mabilang na mga notebook. Hindi pinansin ni Lido ang nagulat na ekspresyon ni Jaehee. Tinanong niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sinabi ni Jaehee kay Lido na ang kanyang mga magulang ay dumayo sa Amerika ilang taon na ang nakakaraan at wala pa ring balita. Nakatira siya noon sa kanyang asawa, ngunit kamakailan lamang ay nakipagrelasyon ito at pinalayas siya ng bahay. Naisip agad ni Lido ang isang senaryo. Si Jaehee ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na pribadong buhay at iniwan ng kanyang mga magulang. Nampunan ni Jaehee ang kanyang personal na impormasyon, natakot siyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nakaisip siya ng peking pangalan, Yerin. Pagkatapos ay nakakita siya ng ID generator at gumawa ng peking isa para pansamantalang lokohin siya. Kinabukasan, nang maganda si Jaehee ng almusal para kay Lido, nagsimulang matanggal muli ang tahi sa kanyang damit. Kinakalkilo at natuklasan niya na nagbago ang mga batas ng kanyang katawan. Sa bawat pag-spray niya ng pabango, tumatagal lang ito ng 12 oras. Sa oras na ito, si Lido ay natakot sa kulog na dulot ng pagbabago ni Jaehee. Nang magising siya para kumain ng almusal, nakatanggap si Lido ng dalawang sorpresa. Ang isa ay kabisado na ni Jaehee ang lahat ng bagay na kinatatakutan niya, at ang isa pa ay ang galing ni Jaehee sa pagluluto. Sa wakas, pumayag si Lido na pansamantalang manatili si Jaehee. Mula sa araw na iyon, natuklasan ni Lido na palagi siyang naaakit kay Jaehee. Madalas niyang titigan ang mga mata at mapupulang labi ni Jaehee. Naramdaman ni Lido ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, kaya mabilis niyang itong itinulak sa tabi para kumain. Pero nang makita niya si Jaehee na kumakain mag-isa sa balcony, nakonsensya si Lido. Sanay na si Jaehee na galit sa kanya ang asawa at ayaw umupo sa dining table. Mahigit 10 taon na siyang kumakain sa balkonahe. Sa oras na ito, tumahimik din si Lido, na madalas magsalita ng malupit. Lalo siyang na-curious kay Jaehee, kaya palihim niyang pinakiusapan ang kasamahan at matalik na kaibigan na si Junhyo na imbestigahan ang nakaraan ni Jaehee. Sa kabilang banda, nag-aalala si Jinkyang sa pagkawala ng kanyang ina. Nakita ito ng matalik niyang kaibigan na si Suyon at dinala niya si Jinkyang para makipagkita sa kanyang idolo para maibsan ang kanyang stress. Sa pulong, si Jinkyang ay napili bilang isang maswerteng tagahanga. Nang umakyat siya sa entablado para tumanggap ng parangal, pinuri ni Minsok si Jinkyang na sa kanyang hitsura, maaari siyang maging modelo sa hinaharap. Simpleng sentence lang pero sobrang emotional ni Jinkyang. Pagkatapos ng pagtatapos, sinabi ni Jinkyang kay Suyon na nagpasya siyang ibigay ang manika sa kanyang ina. Kinuha ni Jinkyang ang isang larawan ng isang matabang babae at sinabi kay Suyon na ito ang kanyang ina. Mataba ang kanyang ina kaya hindi na nagpa-picture ang kanyang ina. Ito ang tanging larawan ng kanyang ina. Si Jinkyang ay nakaramdam ng labis na kasalanan sa kanyang ina. Sobrang nakakaawa ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay pinagtaksilan ng kanyang ama. Isa pa, kinasusuklaman niya ang kanyang ina dahil nahihiya siyang magkaroon ng ina na ganoong kataba. Ngayon lang nagsisi si Jinkyang nang mawala ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, nabaon si Jaehee sa masasamang alaala. Sa taong iyon, nagkaroon siya ng magandang kinabukasan bilang isang modelo. Pero dahil buntis siya sa anak ni Taejon, binitawan niya ang pangarap sa kahilingan nito at naging full-time housewife. Sa pagkakataong ito, determinado si Jaehee na mamuhay ng matapang para sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagsimulang gumawa ng detalyadong plano si Jaehee. Tinansya niya ang dami ng pabango na ginagamit niya sa bawat oras. Nang makita na ang dami ng pabango ay sapat lamang sa isang taon, napagtanto niya na kung matagumpay o hindi ang kanyang pangarap ay nakasalalay sa isang taon na ito. Sa kabutihang palad, sa landas upang ituloy ang kanyang pangarap, nakilala niya ang kanyang tagapagtanggol, si Lido. On the way to the supermarket, sumakay ang dalawa sa elevator at may nakasalubong na overload. Mataba kasi si Jaehee, sa tuwing overloaded, siya ang lumalabas. Hindi niya namamalayan na sinubukan niyang bumaba ng elevator ngunit pinigilan siya ni Lido. Sa oras na ito, ang lahat ng presyon ay nakatuon sa isang matabang babae sa elevator. Biglang pinakiusapan ni Lido ang taong ito na huling sumakay sa elevator at lumabas. Ayon sa kanya, hindi dahilan ang pagiging mataba para laging dahado at binubuli. Susunod ay isa pang kasukdulan. Hindi sinasadyang nakilala ni Jaehee si Taejon at ang kanyang kasintahan na si Minhee na naglalandian sa supermarket. At nakita din nila si Jaehee. Nagpanik si Jaehee at tumakbo para halikan si Lido para iwasan si Taejon. Kaagad pagkatapos noon, umalangaw ang hiyawan ni Lido sa supermarket dahilan para tumakas si Jaehee. Galit na umuwi si Lido at pinalis si Jaehee sa bahay dahil binastos niya ito. Kung ano ang susunod na mangyayari, sumasakit ang ulo ni Lido. Habang nagsisipilyo, ini-imagine niya si Jaehee na inaakay siya sa pilit na paghalik sa kanya. Kapag nagsi-toothbrush, ini-imagine niyang nakahawak siya sa ulo ni Jaehee at pilit na hinahalikan. Matapos iwaksi ang magulong pag-iisip sa kanyang isipan, lumingon siya at nakitang maingat niyang inihanda ang refrigerator at puno ng pagkain. Lamambot si Lido at pinuntahan ulit si Jaehee. Pag-uwi niya, sinimulan ni Jaehee na bigyang katwiran ang halik niya. Sinabi niya na siya ay palaging may pagnanasa para sa mga lalaki. Tumalon si Lido sa sofa sa takot at binalaan si Jaehee na layuan siya. Habang tinitignan ni Jaehee si Lido,
ang cute niya tingnan. Kaya hindi niya maiwasang asarin siya. Pakiramdam ni Lido ay walang magawa, bumilis ang tibok ng kanyang puso at galit na sinigawan niya si Jaehee. Upang maiwasang makikout ay agad na tinapos ni Jaehee ang usapan at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking problema si Lido sa trabaho. Kamakailan ay nagsagawa ng image representative election ng kanilang kumpanya. Talagang hindi nagustuhan ni Lido si Minsok na nasa tuktok ng listahan. Sa kasamaang palad, alam na ni Minsok ang mga resulta ng halalan at nagkusa na lumapit sa kanya. Sa pagharap sa galit ni Lido, walang pakialam si Minsok. Mahinahon niyang sinabi na mayroon siyang iskandalo na maaaring makasira kay Lido. Parang napakasama ng nakaraan nilang dalawa. Sa kabilang banda, papunta si Jaehee para magdala ng tanghalian kay Lido. Pag-akyat niya sa hagdan, naalala niya kung gaano siya kataba at kung gaano siya kahirap umakyat sa hagdan. Ngayon siya ay gumalaw ng napakadali at mabilis. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jaehee ang kanyang sarili bilang mataba. Pagkatapos, nagtawanan ng realidad at ilusyon. Nagpasya si Jaehee na samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito para mamuhay ng seryoso. Sa oras na ito, aksidenteng nakilala ni Jaehee si Jin Kyung. Nang makita ang kahon ng instant noodles sa kamay ng kanyang anak, labis na nalungkot si Jaehee. Nang umuwi si Jin Kyung at kumain ng noodles, bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Lumabas siya para tingnan at nakita niya ang isang maranyang lunchbox. Biglang napagtanto ni Jin Kyung na dumating na ang kanyang ina, ngunit nang habulin niya ito ay nawala si Jaehee. Sa oras na ito, hinanap ni Junhyun ang impormasyon mula sa ID card na ibinigay ni Jaehee at natuklasan ang isang nakakagulat na balita. Ang may-ari ng ID card ay naaksidente sa sasakyan at nakoma 3 buwan na ang nakalipas. Kamamatay lang ng taong ito kagabi. Natarante si Junhyun at nagpasyang hanapin si Jaehee para magtanong ng malinaw. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Minsok na mapalapit kay Gina, ngunit si Gina ay kampan at dating kasintahan ni Lido. Palaging pinananatili ni Gina ang isang karaniwang saloobin sa harap ni Minsok. Pagkaalis niya, malungkot na nabangga ni Minsok si Jaehee na nagmamadali. Tuwang-tuwa si Jaehee nang makita ang kanyang idolo. Sa oras na ito, dumaan si Lido at sinira ang maselang kapaligiran. Medyo nagselos siya at tinawag si Jaehee. Pagkatapos magdala ng pagkain kay Lido, tumakbo si Jaehee para palihim na tingnan si Minsok. Hindi niya sinasadyang narinig na ang kotse ni Minsok ay hinalughog ng mga baliw na tagahanga at may mga kinuha mula sa sasakyan. May bagong script ng pelikula sa kotse na ganap na na-annotate ni Minsok. Sa oras na ito, tumunog ang alarm clock na nagpapahiwatig ng oras ng pagbabago ni Jaehee. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo para maghanda sa pag-spray ng pabango. Naghahanda si Junhyun na hanapin si Jaehee para tanungin siya, ngunit huli na ang lahat. Nakaharang siya sa pinto ng banyo ng mga babae. Nakita ni Jaehee ang kasuotan ng janitor sa banyo at nakaisip siya ng magandang ideya. Nag-disguise siya bilang janitor at humarap sa mga baliw na fans. Natakot si Junhyun sa malaking janitor na ito. Nang hindi na siya makatiis at nagmamadaling pumasok ay wala na si Jaehee. Pinuntahan tuloy ni Jaehee ang mga baliw na fans na nagnakaw ng sasakyan at palihim na nagpa-picture. Tinuruan niya ng leksyon ang mga batang babae na ito. Pagkatapos ay tinulungan ni Jaehee si Minsok na ibalik ang script. Hindi alam kung sinadya o hindi, pero hinawakan ni Minsok ang balingkinitang kamay ni Jaehee at hinalikan siya. Gusto rin daw niyang gumawa ng fashion show kasama si Jaehee. Agad namang namula si Jaehee pagkarinig nito dahil sa sobrang bilis ng pagkakataon. Noong araw na iyon, nagkataong pumunta si Gina sa bahay ni Lido ngunit dito niya nakilala si Jaehee. Si Gina ay dating kasintahan ni Lido. Kahit alam niyang si Jaehee ay nagtatrabaho bilang kasambahay para kay Lido, medyo naiinggit pa rin si Gina. Mabilis na paliwanag ni Jaehee. Nang makitang kumalma na si Gina, mabilis na sinamantala ni Jaehee ang pagkakataong ipahayag ang kanyang pagnanais na maging isang modelo. Agad namang sumagot si Gina na hindi siya magiging bias. Pagkasabi noon ay sinabihan niya si Jaehee na habarin ang kanyang damit para makita kung kaya niya maging modelo. Dahil sa panaginip sa kanyang puso, nagtiis at masunuring sumunod si Jaehee. Sa wakas, ang kanyang mga pagsisikap ay nagpakilos kay Gina. Makalipas ang 1 linggo, inimbitahan si Jaehee na lumahok sa modeling audition ng modeling agency. Galit na galit si Lido nang malaman niyang si Jaehee ay palihim na sumali sa kompetisyon. Pagkatapos ng model audition, noong nagpapalit ng damit si Jaehee, nagulat siya na makitang nandoon din ang anak niyang si Jinkom. Nang magpanik siya at tumakbo palayo, nabitawan niya ang kanyang telepono. Dinampot ni Jinkom ang telepono at nalaman na ang case ng telepono ay kapareho ng sa kanyang ina. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina ngunit muling nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Kahinahinalang ungol ni Jinkom, sa bibig ni nanay, saka hinabol si Jaehee. Sa oras na ito, hindi maiiwasan ang pagkikita ng mag-ina. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan sa susunod na episode. Mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episode at recap.